Yun guys, good evening. This is John from the Auto Garage. So, meron na tayong bagong balita ngayon. At ito na naman nakakalungkot na balita. Isa na naman sa mga kasamahan natin sa trabaho. Ayan, katulad natin ng negosyo ulit yung nawala. Okay, dahil sa meet-up na naman. Ayun, shoutout nga pala sa GMA News dahil galing sa kanila itong balita. Actually, pauwi ako nung napaano ko to na panood ko to. Ito, sa mismong page nila. Check nyo na lang para makita nyo rin. Ayun, habang kumakain kasi ako, then sabi ko pag-uwi ko na lang gagawan ng review. Ayun, so basahin natin. Patay ang isang nagbabuy and sell ng sasakyan online nang barilin siya ng isa sa mga buyer sa kanilang meet-up kagabi. Ayun, so kagabi pa pala to. Arestado na ang 5 suspect na lumalabas na may dati na ring kaso. Pareho din ata nung kaso na ganito, murder din. So ayun, napanood ko yung pinaka nangyari. Yun, nag-chat online, then parang itong mga suspect, nagpanggap na mga buyers, yun, nag-meet up sila somewhere in Las Piñas or Parañaque ata. Doon sila nagkita, then after daw mag-test drive, kasi may dala ding motor, nakamotor lang tong mga to, yun yung ginamit ng isa sa mga kasama nila na getaway, tsaka yung sasakyan. So after mag-test drive, habang nasa sasakyan ata, binaril na agad ata tong buyer. Ay, seller, mismong buy and sell. Talagang wala talagang planong buhayin siya. Then may mga kasamahan din siya na ayun tinutukan din agad. Then sabi ibigay mo na yung susi. Kung hindi idadamay ka dito, parang ganoon, pinagbantaan din sila. Syempre, ikaw wala ka namang kahit anong dalang armas. Gusto mo lang magnegosyo, gusto mo lang tumulong dun sa sa boss mo. Siguro boss nila yung kasama nila, yung nabaril. Ayun, wala sila nagawa, di binigay yung susi. Tinakbo yung sasakyan, kasama yung, syempre ilan, yung dami, di ba? Sipin mo, 5 yung suspect, ilan sila? Ayun, siguro 3 yung may dala ng sasakyan, then 2 yung nag-riding in tandem na lang. Ayun, then, alam nyo ba, may twist to. Ayan, may twist tong kaso na to. Ang nangyari pala dito guys, within that day sa investigation ng mga police, itong SUV na tinangay ng mga suspect is iniwan lang din nila somewhere. So, ayun, iniwan, talagang inabando na. Kasi wala rin ibang kinuha eh. Inabando na yung sasakyan. Tapos, nahuli yung mga suspect dahil na rin sa mga CCTV na kalat sa area. Nasundan sila. May mga nakuwang leads sa mga police. Kaya ito, nahuli sila ngayon. So, mabuti. Yun, shoutout nga pala sa PNP dahil mabilis yung action din nila na ginawa na dito. So, lumalabas palang motibo dito is, guys, si dealer, si car dealer is, what do you call that? Pinaset up siya. Okay. Pinapatay siya. Then, yung mga suspect na yan is gun for hire sila. So, ito talaga yung trabaho nila. And yung mga kaso na meron sila is ito na rin yun. Ganito na rin yun. So, ayun, nakakalungkot lang, di ba? So, hindi natin alam yung pinakabuong istorya kung hindi para alam sino yung nagpagawa, sino yung nagpapatay, sino yung nag-utos. So, yun yung iniimbestigahan pa sa ngayon. Yun na nga, actually, yun na nga, sa mga kapwa ko, buy and sell. Paulit-ulit ko sinasabi, guys, pag tayong basta-basta makipag-meet up, ako, lalo na ako, hindi talaga, as much as possible, sa safer place talaga, and hindi talaga gabi. Kasi, kung legit na buyer yan, guys, umaga nila gustong tignan kasi nga, pag umaga, mas kita lahat ng mga dents, or kung ano man yung mga tinatago mo dyan sa kotse. Sa gabi, hindi mo siya makikita, then napaka-rare na may ganong buyer, so unless kakilala mo talaga. Tapos yun, much better, sa safer place talaga kayo, bangko, ulit naman tayo dyan, guys. And sana, rest in peace sa pamilya ng buy and sell, and hindi natin alam kung may nakabangga ba to. Kaya nga tayo, sa lahat ng negosyo, piliin natin maging mabuti pa rin sa kahit kanino. Hindi natin talaga kilala kung sino yung pwedeng makaaway sa atin, or ngayon kasi ang dali lang talaga ng buhay. Diba? Hindi mo alam, magkano lang eh. Magkano lang yung irerenta nila sa tao para kunin lang nila yung buhay mo. So kayo mga nagnegosyo, tayo, pilitin natin na lumaban lang din ng patas, huwag tayong
Actually, darating naman yung tamang kita eh. Minsan paldo, minsan hindi talaga, pero yun nga, piliin natin lagi maging mabuti. And iwasan natin magkaroon ng napakaraming kaaway dahil, di ba, masasarap na maraming kaibigan kasi maraming kaaway. Ayun, sa kabaro natin sa pamilya ng kabaro natin na nagbabuy and sell, condolence ko sa inyo. And sa mga buyers and sa mga sellers, yun, wag na wag po kayo makikipag-meet up lang na kung gabi. Always, safe lagi dapat yung transaction, safe nyo lagi yung sarili nyo. Okay, dahil hindi talaga natin kilala kung sino yung makaka-meet up natin or maging clients natin, even clients natin, hindi natin talaga kilala. So, lagi mag-iingat. Okay, dahil sa isang iglap, hindi natin alam kung ano yung pwede mangyari. So, ayun lang, just a reminders lang, isang nakakalungkot na balita ulit ngayong gabi. Lagi mag-iingat guys, and please, sa mga makakapanood ito, paki-follow naman yung TikTok natin and paki-share na rin to for awareness na rin. And yun nga, pag may mga hinahanap kayo second-hand cars unit and tawag dito, trusted na dealer, yan, check nyo lang tong wall namin, baka makapili kayo. At the same time, lagi kayo mag-iingat sa pagbili. Wag na wag kayong magmadali or magsama kayo lagi ng professional or may alam sa sasakyan para hindi kayo maluloko. Always verify the papers, yung engine, mga importanteng parts ng sasakyan. So, lagi kayo mag-iingat guys. This is John from Auto Garage. Ingat lagi. Good night and God bless. Bye-bye.